Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Grandioso at modernong plano sa gagawing Triangle Exchange. Bakit inaalmahan? Saka nakakita ng ganyan, pagkatapos na may expose namin ng mga buhay namin, ay kung saan lang kami dadalhin. Hindi pwede. Kaya nagawa ito dahil sa amin, na tinaya namin ng aming buhay. At pagkatapos, ganun lang gagawin sa amin ngayon kung maganda ng kanilang posisyon. Mga biktima ng sex trafficking, matutuldukan pa kaya ang papataas nilang bilang? Galit na hindi ko ma-explain kung ano mararamdaman ko. Galit, parang nakakapangdiri, nakakapangmanhid. Kaya nga minsan sinisipa ko yung customer ko, nagmamakaawa ako na wag nila akong galawin. Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Kung may mga lugar na kung tawagin ay Shabu Talipapa, meron din naman mga lugar na tinaguriang Prosti Talipapa. Mga lugar na talamak at lantaran ang pangangalakal sa mga kababaihan. Bakit hindi masugpo ang problemang ito? Sa likod ng malakas na tugtugan at kumukutitap na ilaw, isang lumang kalakaran ang nagaganap. Pagbebenta ng panandaliang alin. Sa isang lugar sa Pampanga, iba man ang sistema, talamak din ang ganitong kalakaran. Ito yung isa sa mga eskinitang lagusan papunta doon sa tinatawag na area o binyagan dito sa Pampanga. At dito dinadaan yung mga babaeng ibinabiyahe mula sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Cycle service. Likod niyan, yun na yun. Hanggang doon, nag-extend hanggang doon sa... So may skinita dyan. Sa isang surveillance operation, 3 linggo na nakakaraan. Pinasok ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI ang lugar na ito sa Pampanga na mas kilala sa tawag na area o binyagan. Makikipot ang iskinita papasok sa area. Maaga pa lang, buhay na ang lugar. Pagpasok, ilang bugaw agad ang sasalubong. Ini bata man ang ikapasbal. Pinasok ng undercover agents ang tabi-tabing mga bahay. Sa loob, nakatago ang mga kababaihan. Dikit-dikit ang maliliit na kwarto sa loob. Sa isang bahay, more or less, may mga 12 kama at saka mga cubicles. No? May mga babae na nandoon. As a matter of fact, may mga babae doon na nakakulong. Hindi sila makalabas. Yung lock nasa labas ng pinto. Ganun na lang naman. Oh. Mistulang one-stop shop ang area sa bentahan ng laman. Bawas naman sa sweldo niya. Ang tawag nila dito, talipapa naman ng sex, no? Trade. Ang sistema, kapag gusto mo ng sex, papasok ka lang doon sa pinakabarangay na yon, magbabayad ka doon sa entrance, tapos dadalhin ka na sa mga kwarto. Sa 300 pesos up to 500 pesos, meron ka ng babae, may kwarto ka na for 1 hour.
Open secret ang sex industry sa area. Bawat Kapampangan na aming natanong, alam kung ano ang meron sa lugar. Maraming mga ano doon, babae. Mga babaeng nagbibigay ng aliw. Tinatawagan yung mga nagdadaan ng tricycle, kaya yung naka-single, lalo kapag nainom yung mga lalaki. Bayaran daw yung mga babae dyan, kaya nakakamura sila dyan. Kung tutusin din sana, no? Kinalakanan ng asset ng NBI na si Jerry ang area. Hindi raw magtatagal ng ilang dekada ang operasyon ng area kung walang kapit ang mga may-ari ng kasa. Sa tingin mo bakit tumagal yung operation ng mga bahay nito? Sa tingin ko kasi malaki ang ano dito, ang kickback na makukuha. Yung mga malaking antenn protector na mga naka-uniforme. Kasi paglabas mo dyan, iniikutan ka na ng mga naka-uniforme. Sa kapulisan ko dito sa Station 2, sa aking AOR, siguro sasabihin kong hindi sila involved. Sa kabila ng pagtanggi ng kapulisan, nakapagtataka na ilang kanto lang ang layo ng area sa istasyon ng pulis. Actually, record shows na marami kaming operations na ginawa sa nasabing lugar. Ang problema nga, dahil marami kaming focus and concerns, hindi namin masyadong nagkaroon ng priority yan dahil nga merong naka-assign dyan to monitor niyan ang concern nila. Dahil yung station ko ay limited ang resources like manpower and financial resources. Sa opisina ng NBI nung nakarang linggo, nagsampa ng reklamo si Aling Lydia, hindi niya tunay na pangalan. Puno siya ng pag-aalala. Ang dalawang anak niya raw kasi, biktima ng human trafficking o puwersahang pagtatrabaho bilang sex worker sa area. Hindi na po ako makapagdanong hanap buhay dahil iniisip ko rin po yung anak ko. Gusto ko makuha na sila. Talagang nangyayari po. Para mag-respond ba o ano? Halos isang buwan mula ng ma-surveillance, inilatag ng NBI ang pagliligtas sa mga kababaihan sa area. Objective natin, secure muna yung area, hawak na natin yung area, control na, wala nang untoward incident na nangyayari. Puputokan nga namin, lumabas ka dyan! Taga mo! Bilisan mo! Ang Public Affairs Show na inabangan nyo tuwing Martes, ang isa sa mga tagapag-uwi ng mga pagkilala't parangal ng mundo, nasa DVD na rin. The Best of Reporter's Notebook. 5 istoryang hinanga at pinarangalan mula Asya hanggang Amerika. Batang Kalakal, Pinoy Exodus sa Lebanon, Backdoor, Gatillo, at Isla Fuga. Imbitado ka sa launching ngayong Sabado, March 15 sa Powerbooks SM Mega Mall. Kasama sina Maki Pulido at Jiggy Manicad. Sa laki ng area, mahigit 100 operatiba ng NBI nagsagawa ng rescue operation. Sa kabila ng kanilang bilang, nahirapan pa rin silang pasukin ng ilang bahay. Siya yan, siguro Ayaw mo buksan ito, hindi? Siya yan. Hindi. Okay. Nakapadlock sa labas. May kandado mga pinto at ang ilan rito gawa sa bakal. Puputokan nga namin, lumabas ka dyan! Taga mo! Bilisan mo! Sa isang kwarto, ilang kababaihan ang agad natagpuan. Labas. Baka mo rin mo. Oy. Hindi rin nakaligtas ang ilang parokyano sa loob ng kwarto. Isa sa nahuling customer, menor de edad.
Natagpuan din ang ilang shabu paraphernalia sa isang kwarto. May drugs daw. Nahuli ko kasi sa... May drugs oh. Pakita sir, pakita mo. May drugs. Ilang minuto pa, natagpuan ng NBI ang dalawang anak ni Aling Lydia. Baba mo. Huwag natin papakita yan, sir. Kunin mo yung kapatid mo, may ibig. Halika, sa akin kasi bunod. Tabi. Hamawa ka na sa akin. Jericho! Jericho, ba't sa atin to? Isa. Nang matapos ang operasyon, mahigit 50 kababaihan ang nasagip. 22! Meron pa, sir. 22! Dami naman kasi hindi naladala. 26, 27, 28. Agad silang dinala sa opisina ng NBI sa Maynila. Bumaha ang luha ni Aling Lydia at ni Princess sa muli nilang pagkikita. Ganun po. Ginagawa nila sa inyo. Ikaw naaati mo maging ganyan ang trabaho mo. Pero kami hindi namin kaya ginagawa mo. Malangya ka. Hindi ka nasusuwan sa sarili mo. Kinausap pa ako nung amo namin, ang pangalang Gary. Sabi niya gano'n. Sabi niya, gusto mo bang pumasok ng trabaho? Sige. Sumagot ako, oo. Sabi ko, kailangan ko po para sa anak ko. Sige, pero hindi niya sinabi na kasa pala. Lahat ng pangabuso naranasan niya raw sa loob ng kasa. Sabi ko, pwede ba ako mag-o-off muna ako? Hindi mo na ako magpapagamit. Sabi ko kasi papagod ako, masakit ako. Sabi niya ganun, hindi pa pwede dito ang off-off. Sabi niya ganun, ang mag-o-off ka lang pag may regla ka. Sabi niya ganun. Walang pinipiling araw, maga, gabi. Basta kahit tulog ka, gigisingin ka pag may customer. Ganun sila kasama. Alos lolo ko na lang. Sa opisina ng NBI, narinig namin ang masaklap na kwento ng iba pang mga kababaihan. Si Laura lumuwas mula Mindanao para makipagsapalaran sa Maynila. Nilapitan siya ng recruiter. Ang alok na trabaho sa kanya, assistant ng isang doktor. Hindi niya matanggap na kasa pala ang babag sa kanya. Galit na hindi ko ma-explain kung anong mararamdaman ko. Galit. Parang nakakapangdiri, nakakapangmanhid. Kaya nga minsan sinisipa ko yung customer ko, nagmamakaawa ako na wag nila akong galawin. Gusto mang tumakas ni Laura, hindi niya magawa dahil sa higpit ng mga bantay. Minsan na raw siyang nawalan ng pag-asa. Dahil sa sobrang panghihimahid at pandidiri sa sarili ko, nagtangka ako magpakamatay. Hindi ko na kaya yung kababuyang ginawa nila. Pero sa kabila nito, lumalalang problema ang sex trafficking sa bansa. Tulad sa Pampanga, hindi rin nalalayo ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Kamaynilaan. Nang aming ikutin ang ilang lugar sa Caloocan, agad lumapit ang mga bugaw na nag-aalok ng mga kababaihan. Matatanda lang. Huwag na. Akong bata dyan ay. Mga 16, 17, 15. Asan? Si Auring halos 20 taon ng bugaw, aminadong nagre-recruit ng mga kababaihan sa probinsya. Gaya ng mga iba-ibang lugar, Bicol, Bulacan, tsaka Cavite. Kasi para pagkadapakinggan, agency, ang paalam namin sa may hawak sa inyo. Pero alam na nila na gano'n na yun. Kasi maraming kapitbahay rin na ano. Kasi minsan tinatanong ko, ano kailangan nyo sa kanya? Papasok ko namin siya sa agency. Tulad ng domestic, kunyari gano'n. Tanggap na nila sa kahirapan daw ng kanilang buhay. Kasi sa mga probinsya, marami may hirap. Taong 2003 nang isabatas ang Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act. Nakasaad dito ang mga gawain at uri ng human trafficking, kabilang ang pagtutulak ng mga kababaihan sa prostitusyon. Parusang habang buhay na pagkakabilanggo at multang hanggang 5 milyong piso ang naghihintay sa sinumang mapatunayang nagkasala.
Pero ayon sa Coalition Against Trafficking in Women, malaking problema rin ang epektibong pagpapatupad ng mga otoridad sa batas. Walang kaming nakita sa jurisprudence na pinarusahan na may-ari ng owner o prostitution establishment. So the focus of interventions have always been towards the women. Sa pinakahuling tala ng PNP, wala pang nahatulan ng pagkakabilanggo na may-ari ng kasa. Karaniwang mga bugaw lang ang nakukulong. Ang mas malaking isda, laging nakakalusot. Hindi naman itinanggi ng Philippine National Police na tumaas nga ang kaso ng human trafficking na kanilang naitatala. Pagpasok ng 2004, nagkaroon ng kaunting slight decrease, naging 5.26%. Ngayon, pagpasok naman ng calendar year 2005, 206% ang increase. So we can see that there was a tremendous increase hanggang sa ngayon tumataas ng tumataas. Pero giit ni General Tanige, ang pagtaas sa mga kasong naitala, refleksyon daw ng epektibong kampanya laban sa trafficking. Natutunay dun sa pag-iimbestiga yung ating mga kapulisan. At even ibang mga NGO ay tumutulong rin sa amin, lalo na yung mga embassy. Isang linggo matapos ang rescue operation sa Pampanga, kinumusta namin si Princess. Inabutan namin siyang nagpapahinga sa kalsada. Dahil walang bahay, dito siya natutulog sa bangketa. Sa maliit na kwartong inuupahan ng kapatid niya, pansamantalang pinatutuloy ang 7 taong gulang na anak. Anong pakiramdam mo? Nandiyan na si mami mo. Masaya po. Kahit naghihirap, hinding-hindi na raw babalik si Princess sa kasa. Ayoko sa kanilugan, baling kahit natutulog kami sa labas. Basta masaya kami. Hindi ganun nangyayari sa buhay ko, malayo sa anak. Kasi ganun po sasabihin. Sa shelter ng DSWD sa Alabang, inabutan namin naghahanda ng gamit si Angela. Tulad ni Laura at Princess, isa rin si Angela sa kababaihang nailigtas sa area. Isang lalaki mula sa agency raw ang nag-recruit sa kanya. Ang pangakong trabaho, pagiging kasambahay sa Pampanga. Pero iba palang trabaho ang naghihintay sa kanya. Tatanggap po ng customer kahit ayaw po namin. Pag hindi naman namin tinanggap, paparusahan po kami. Hindi po kami pinapakain. Kinukulong po kami. Pinapalo po kami. Tapos di po kami pinapalabas. Ngayon, uuwi siya sa Bicol para muling makapiling ang anak. Kasamang DSWD ng munisipyo, sinamahan namin si Angela sa kanyang pamilya. Lahat ng pagdurusa ni Angela, tila napawi ng yakapin ng anak. Yun lang po, na makita ko lang po siya, masaya na po ako. Matagal ng problema ang prostitusyon at human trafficking sa ating bansa. At sa halip na masawata, tila lalo pa itong lumalala. Dahil ang otoridad hanggang ngayon, walang malinaw at konkretong programa para tugunan ang problema. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Tsaka nakakita ng ganyan, pagkatapos na may expose namin ng mga buhay namin, ay kung saan lang kami dadalhin. Ay, hindi pwede. Kaya nagawa ito dahil sa amin, na tinaya namin ang aming buhay. Sa muling pagharap ng bayan sa isyu ng korupsyon, patuloy na dumarami ang mga tanong. Saan nga ba nagmula at saan patutungo ang eskandalong bumabagabag sa bayan? Sa masusing pag-uusisa, pag-aaralan ng News and Public Affairs Team sa isang dokumentaryong hahanapan ng linaw ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari sa ZTE-MBN scandal. Pangungunahan ng mga pinakapinagkakatiwalaang mamamahayan, sina Mel Tiangco at Mike Henrique.
Enriquez. Ito ang Koneksyon, Anatomy of a Political Scandal. March 16 sa Be one of the chosen few to learn from the masters on the first ever Eyewitness Docu-Seminar. Catch Howie Severino, Jay Taruk, Sandra Aguinaldo, and Cara David reveal the secrets of producing award-winning documentaries. To register, submit your resume and an essay about your favorite Eyewitness episode by mail to Eyewitness, GMA Network Center, Diliman, Quezon City, or by email to eyewit.docufest@gmail.com. 80 participants will be chosen to the free seminar. So do not miss the chance to discover what goes on behind television's finest hour. Application ends March 15. Isang moderno at magarbong distrito na magtataglay ng mga primera klaseng condominium units, gusaling komersya, libangan at pasyalan. Ito ang Triangle Exchange. Sa kabila ng maganda nitong plano, makatarungan ba ang proyektong gaya nito? Quezon City. Isa sa pinakaabala at pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas. Dito matatagpuan ang ilan sa mga pambansang tanggapan ng ating pamahalaan at ilang pagamutan. Karamihan itinayo pa maraming dekada na ang nakalilipas. Isa na rito ang Veterans Memorial Hospital o mas kilala ngayon bilang Veterans Memorial Medical Center. Itinatag noong dekada 50, tinutugunan ng VMMC ang mga pangangailangang medikal ng mga veteranong sundalo noong World War II at mga retiradong kawani ng Armed Forces of the Philippines at maging mga kaanak nila. Si Alberto Cacpal, 89 years old, dito na sa VMMC nagpapagamot mula pa noong 1981. Nung ako'y nagkasakit ng matindi, dinala ko sa Calao, sa US Army, doon ang panang ng US Army. Ngayon, doon sa Calao, ito pa naman, andyan di American Python noon. Kaya dinala ko from Calao to the veterans. Sir, ano po yung naging sakit ninyo? Mga sugat sa Army, kagaya nito, ayan. Dito nga, may bal pa nga sa likod eh. Ayaw tanggalin ni Dr. Cruz. Libre sa halos lahat ng mga serbisyong medikal si Mang Alberto bilang benepisyo sa kanyang paglilingkod sa bayan noong ikalawang digmaan. Pero may pangamba si Mang Alberto na ang mga benepisyong ito bigla na lang maglaho. Ang dahilan, ang di umano'y planong pag-demolish sa gusali ng ospital at pag-develop sa lupang sumasakop dito bilang commercial residential area. Alinsunod ito sa inilabas na Executive Order 620 na nagsasaad na pabilisin ang pagpapaunlad sa North and East Triangle sa lungsod, maging ng Veterans Memorial Medical Center upang maging isang Central Business District. Ayon sa development plan ng gagawing Central Business District na tinatawag ding Triangle Park, aabot sa 250 ektarya ang sukat ng lupang sakop ng proyekto na pagtatayuan ng iba't ibang modernong establishmento. That whole area is really at the heart of Quezon City. So it's all owned by the National Housing Authority, so the national government. Except for certain portions that have been disposed of, we started to look very closely at it. And we saw that it has a tremendous potential as the Central Business District of Quezon City. Umaabot sa 3 bilyong piso ang halagang inilaan para makumpleto ang framework plan ng nasabing proyekto na pinondohan ng isang Japanese firm. Isang komisyon ang binuo upang matutukan ng mabuti ang isinasagawang proyekto. Ayon kay Quezon City Mayor Sonny Belmonte, co-chairman ng Tri-Dev Commission, malaking pakinabang para sa lungsod at sa mga mamamayan ang hatid ng proyekto. Tri-Dev itself has tremendous value. As Roland, the NHA values it only at 20 to 40,000 per square meter. But once developed,
I'm sure it will fetch 100,000 per square meter and in that vicinity. Magmumula raw sa mga private developer ang inisyal na pondong gagamitin para sa proyekto. Kung kaya't sinimulan na noong nakaraang taon ang paglalathala ng mga anunsyong nanghihikayat sa mga nagnanais mag-invest sa mga lupang bahagi ng Triangle Park. They can buy. They can either lease it on long-term lease, as has happened, or we can bid it out to people, and provided that they conform to the plans of the TriDev. Pero dahil sa sakop ang ilan sa mahahalagang tanggapan ng pamahalaan, lalo na ang mga pampublikong pagamutan, marami ang hindi sang-ayon sa proyekto. Walang katiyakan kung anong mangyayari sa kanila once i-abolish at i-demolish yung office sila. Hindi malinaw kung ililipat ba sila. We do not believe that it is timely na gumastos ng napakataas na halaga na hindi naman necessary at the moment, considering that napakaliit naman ng pondo na ibinibigay para sa mga basic social services para sa mamamayan. Ayon pa kay Gaite, mas maraming negatibong epektong hatid ang proyekto sa mga mamamayan. Posible yung mga ahensyang dating inaasahan nila for basic services such as the hospitals ay either ma-downsize or outright ay lusawin na. Ito'y isang proyekto na ang mas higit na makikinabang ay ang iilang mga malalaking mayaman at hindi ang taong bayan. That's the very wrongest thing. The basis of development is to assign to different places the areas that will earn the most value for everybody. Its development will result in progress for everybody. Remember that, ang progress is for everybody, not for just anybody. Isang VMMC sa mga establishmentong i-develop bilang bahagi ng Central Business District ng Quezon City. Kaya naman ganun na lamang ang pangamba ng mga empleyado at mga pasyenteng umaasa dito. Kapag ba kayo, mga veteran? Noong nakaraang linggo, nagsimula na ang lantad na pagprotesta ng karamihan sa mga empleyado at pasyente ng VMMC. Wala naman kaming gustong gulong mangyari. Ang sa amin lang, gusto namin bigyan kami ng assurance na kung hindi kami i-relocate, ano ang mangyayari sa amin, ano ang future ng ospital. Kami ba ibigla na lang, kagaya ng ibang mga institusyon na magising na lang ng isang umaga, meron ng mga bulldozer. We don't want that to happen. Labis ding ikinababahala ni Dr. Hernaez, tagapagsalita ng VMMC Employees Association, ang di umano'y paglilihim ng pamunuan ng ospital sa tunay na estado ng proyekto. We have a feeling na everything is done in a hush-hush thing. Why? Sabi ko nga kanina, pag meron namang mga issues na kagaya nito that concerns everyone, it is a common practice and I think it's a protocol and a policy na magbibigay ang, like ito, yung executive order na ito, dapat copy-furnished ito lahat ng mga department heads within VMMC. Standard practice yan. Pero hindi ho ginawa yon. Hindi naman totoo yun. Wala naman kami itatagong impormasyon kasi bago lang naman namin na nalaman din ito. Actually, yung hawak nilang dokumento, yung Department Order, number 31, bago lang yun eh. Yun yung Department Order na pinirmahan ni Secretary, creating our committee. Kaya naman na-create yung committee namin kasi nilapitan na kami ng Quezon City. So doon sa malaking area, siguro una nilang nilapitan yung mga iba. Hindi naman namin kasalanan na ngayon lang na nila kami nilapitan. Para naman sa mga veterano, kawalang malasakit daw para sa kanila ang planong pag-demolish sa ospital. Tsaka nakakita ng ganyan, pagkatapos na may expose namin ng mga buhay namin, kung saan lang kami dadalhin. Hindi pwede. At unang-una itong pagkagawa nito, kaya nagawa ito dahil sa amin. Para matulungan lang kami mga veterano na naghirap din. Na tinaya namin ang aming buhay. Pagkatapos, ganun lang gagawin sa amin ngayon kung maganda ng kanilang posisyon. We will never participate if there is not going to be a replacement of the hospital and if we cannot sustain that hospital by way of the
revenues that we're asking for. They can develop a new hospital in exactly in the same place. That seems to be a good concept because yung present na kinalalagyan ng hospital, Amerikano pa may gawa nun. I have seen the facilities, talagang okay pa yon. Mahigit 50 ektarya ang lupang sakop ng VMMC. 15 ektarya dito ang kinatitirikan ng ospital, samantalang ang natitirang bahagi nito ay ang Veterans Golf Course. At dahil sa ang konsepto ng Central Business District ay gamitin ang mga lupang hindi lubusang napakikinabangan, napabilang ang VMMC sa mga lupang ipagbibili bilang bahagi ng Triangle Park. VMMC is owned by the Department of National Defense. All right? The hospital used to be heavily subsidized by the U.S. government, which has now stopped subsidizing it for quite some time now. And as you pointed out, the greater part of the 52 hectares is occupied by a golf course. Si Monico Mangapot, 25 taon ng electrician sa VMMC. Labis niyang pinangangambahang posibleng mawalan ng trabaho kapag natuloy na ang proyekto. Mahirap siguro talaga dahil pag tinanggal ka rito, iisip mo yung pang-araw-araw na lang. Kasi yung pang-araw-araw, kailangan ng bata palagi yun baka hindi na magpasok yung mga anak ko Mag-isang itinataguyod ni Mang Monico ang kanyang pamilya dahil namatay na ang kanyang asawa noong nakaraang buwan. Kaya tanghili niya sa mga namamahala sa VMMC kasiguruhan sa kanyang trabaho. Dapat inuna yung muna, lilipatan namin kung meron talaga. Yan ang kuwan namin lang. Yan ang kuwan ko lang dahil siyempre kawawa yung pamilya ko pag wala na akong trabaho. Para makalma rin sila, inassure namin sila na yung kinatatakutan nila, sinabi naman nila ang kinatatakutan namin, sabi namin may mga anak kami, matatagal na kami rito sa ospital, mawawalan kami ng trabaho. Ang sabi ko sa kanila, mas malalim pa dyan ang aming pananagutan. Hindi lamang yung protektahan ng karapatan nyo at saka yung sweldo nyo, kung hindi kami papayag na yung veterano na nakipaglaban noong araw mawawalan ng hospital. Bawat proyektong itinataguyod ng pamahalaan ay nararapat lang na suportahan ng mamamayan, lalo pat para ito sa ikauunlad ng bayan. Subalit kung ang kapalit naman ay ang pagtapak sa karapatan ng karamihan, nawawalan ng halaga ang magandang layunin. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong pasiyasat na isyo balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 982-7777, local 1424. Maaari rin po kayo mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kaming muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikad at ito ang Reporter's Notebook.